na sa langit, nagpapasalamat kami sa pangalan mo ng aming Panginoon Jesus. Dahil ang katapatan mo tunay na itinadali mo sa akin. Salamat po sapagkat natapos ang buong taon na kami matagumpay na naririto, naglilingkod. Bagamat marami kami kahinaan, pero ang patuloy pa rin namin panalangin kami maging matagumpay ng iyong mga anak. Tulungan mo kami, O Diyos, na katagumpay iyon, Panginoon, sa aming mga isipan ay patuloy na maging buhay mo namin sa bawat araw. Kaya mo, Ama, na sa lahat ng aming mapapakinggan, maging kalakasan at katatagan nito ng aming pananampalataya. Dalangin na nililingkod at papalain ng lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kanyang mga ikapot handog para sa inyo ay ibalik nito ng sisig, ligligat na bumapo na pagpapala sa kanila at hayaan ng puso nila na nagbibigay para sa inyo ay manatili hanggang sa uli mong papalito. At sa mga kamay, sa mga kaisipan, Panginoon God, na may pagdududa para sa kumain, may pagdududa para sa pagbibigan, hayaan mo, Ama, na bigyan mo sila ng matibay na pananampalataya upang magawa nila ang iyong kalooban. Purihin ka, O Diyos, at ibinabalik namin sa iyong papuring pagsamba sa pangalan mo ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palapakan ko natin ang ating Diyos sa mga be seated. Today is last day of the 2020. Ito po yung huling araw ng taong 2023. Before New Year, we need to prepare this. Bago taon, ay kailangan natin ng tunay na pagsisisi. Because we have no true love with our brothers and sisters. Sapagkat wala pa rin buon yung ating tunay na pag-ibig sa ating mga kapatid. Apostle John said, if you hate your brothers and sisters, you are a murderer. Sinabi mismo ni Apostol Juan na kung tayo magagalit sa ating mga kapatidan, at tayo po ay mga mamalita. He said, if you do not love your brothers and sisters, you are children of the devil. At kung hindi natin kaya mahalin ang ating mga kapatid sa Panginoon, tayo po ay mga anak ng Diablo. Which is there's no sentence. Do not love one another in this sin. Ibig sabihin, wala tayong magiging kaligtasan at kasalanan na hindi magmahalan sa bawat isa. That's why this worship service, we have to be repentance. Kaya naman sa ating pananabahan ngayon sa umaga, ito ay magkaroon tayo ng tunay na pagsisisi. Like this, no interest, but no interest after that. On constant mind, that also sin. Ibig sabihin, kapag wala tayong tinatawag na malasakit sa ating mga kapatiran, ito po ay nagiging kasalanan. I know people several times attend United Church in Alabama. United Church. Nakadala na po ako sa iglesia ng New Life sa Alabama. There are two worship services, English worship service and Tagalog worship service. Meron po silang dalawang pananabahan. Ito po yung tinatawag na English worship service at ang Tagalog worship service. In English worship service, almost foreigners and then rich Filipino, they attend English service. Sa English worship service po ay maaaring ang mga dumadalo po doon ay ang mga taga-ibang bayan o taga-ibang bansa na mga mananampalataya at mga mayayaman na mananampalataya. But in the Tagalog worship service, almost top Filipino, they attend Sa Tagalog worship service. Samantalang sa Tagalog worship service naman, ang halos dumadalo ay mga kapatiran na mga may kahirapan. At that time, I asked one member of the church, why you separate English and Tagalog worship service? At nakapagtanong po ako minsan sa isang kanilang miyembro, sinabi ko, bakit pa kailangan paghiwalayin yung English worship service sa Tagalog worship He service? said, almost rich church members, they don't like worship service with ordinary members. At nasabi niya sa akin kasi halos lahat ng mga mayayaman na miyembro ay ayaw nilang makisama sa mga mahihirap na mga miyembro. Because when they get worship service, and then become good friends, good brothers and sisters, they pray for family, blessing, healthy or borrow money. Sapagkat sinabi niya na kung magsasama ang mga mahirap at mayayaman sa pananambahan, baka dumating ang araw na sila magkaroon ng tinatawag na magandang ugnayan, ay dumating sa pagkakataon na yung mga mahirap ay lagi hinihingi ng tulong sa mga mayayaman. If it is true, it's nearly
they demand. At naniniwala ko kung iyon ay katotohanan, masasabi ko napakasama ng kanyang kaisipan. That's why Jesus said, it's very hard to reach man into the kingdom of heaven. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng ating Panginoon Jesus na mas mahirap ang mayayaman na makabilang sa kaharian ng Diyos. So the poor family, if they want to be burden of the other brother and sister, then also not biblical, not biblical. Pero tandaan natin na kung ang mahihirap po na mga kapatiran din po ay magiging pabigat din po sa iba, ito po hindi rin po maganda at hindi masama. Yeah, because they are not true children of God. If they are true children of God and pursue His kingdom and has God, the Father will provide them all needs. Sapagkat kung tunay sila yung mga anak ng Diyos, kung unahin nilang pagsulikatan ang kaharian at katwiran ng Diyos, alam kong ipagkakalog ng Panginoon ang lahat ng kanilang pangangailangan. Yeah. God is light. Ang Diyos ay ilaw. God the Father is light of the Father. Ang Diyos Ama mismo ang ilaw ng lahat. Yeah, Jesus is the true light. At ang ating Panginoon Jesus ang tunay na ilaw. True light came to the world in Jesus Christ. At ang tunay na ilaw na iyon ay dumating sa sanlibutan sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Even though after he went to heaven, he still remained true light in the world through his words. Kaya naman kahit na siya bumalik muli doon sa kalangitan, nananatili po yung ilaw na yun dito sa sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. What is salvation? Bible said, from the darkness to come to light. That is salvation. Ano ba ang tinatawag na kaligtasan? Ang kaligtasan ay ang mula sa kaliliman ay nailipat doon sa kaliwanagan. Because darkness, spiritual meaning is death and then death. Sapagkat ang tunay po na ibig sabihin ng kadiliman ay kamatayan at diablo. Like this Ephesians chapter 5 verse 8, no Ephesians. one's darkness, but now you are light in the world, works children of your life. Sinabi doon sa Efesyo, Kabanatang 5, talatang 8, sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, datapat ngayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Before we born again, we were one darkness. So, ibig sabihin na habang hindi tayo may papanganak na muli, tayo po ay dati nasa kadiliman. That when we really accept the Logos, or the true light, we became children of the light. Pero nang tinanggap natin yung logos o yung tunay na salita, yung katotohanan, tayo po ay naging anak ng kaliwanagan. That's why through this verse that we have to check, we have light, we are children of light or not. Iyan ang dahilan kung bakit sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa bagong ito kailangan natin si ating taglay ba natin ang liwanag o tayo ba'y mga anak ng kaliwanagan? John chapter 1, from verse 1, John said about the Logos, the words. Kung ang kabanatang 1 ay binabanggit po ng Apostol Juan ang tungkol sa liwanag o sa logos. The Logos, what is that from the beginning? Na yung logos na yun ay Diyos sa pasimula pa lamang. In him, there's light, light of the man. At sa kanya po ay ang liwanag at yun ay liwanag na yun ay ang buhay sa lahat ng mga And tao. then verse 5, the light shines in the darkness, but the darkness did not comprehend him. At sinabi doon sa 5 at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito hindi mapag-unawa ng kadiliman. This verse is now, today, God asking to us. At alam niyo po ba ng versikulo ito ay nababatay ngayon sa ating kasalukuyang panahon. Now, God shines His light to the darkness, but some members, they don't like to accept the light. Kung paano nga po na ibinibigay na ng Diyos sa kanyang liwanag sa kadiliman, pero marami pa rin sa mga membro ang ayaw tanggapin ang kaliwanagan. And in verse 9, there is true light which gives light to every man coming into the world. Sa 9, nagkaroon ng tunay na ilaw sa kapagbibigay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. And verse 10, but He was in the world, but the world did not know Him. Sa Gs, siya'y nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. He, like He, that's His personality. That's why Bible said, God is a light. Kaya nga po sinabing siya, ibig sabihin ito may tumutukoy sa kanyang pagka-Diyos at siya ay sinasabi, ang Diyos ay ilaw. If you do not come to the light and accept the light, that is said,
not accept Jesus Christ. Kaya man kung sino man sa atin ay hindi lalapit sa ilaw at tatanggapin ang ilaw, ito'y katulad din po na hindi pagtanggap kay Jesus. Even though 2,000 years ago, when David come to the world, they did not recognize Jesus as a light and then not accept. Kaya naman kahit na dumating ang ating Panginoong Jesus 2,000 taon na kalipas sa sanlibutan, ay hindi po nila ito tinanggap bilang ilaw. Yeah, but verse 12, but as many as received him, this the Logos, and then as a light, he gave the light to become children of God. Pero sa talatang 12, datapat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila na karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga tuwing bagay ang mga anak nagsisampalataya sa kanyang pangalan. You want to understand the book of the John, you guys also same time of understand this letter, like first John to third John. Kaya naman kung gusto po natin talagang maunawaan ang aklat ni Juan, hindi lamang po iyon ang dapat natin basahin, kundi kailangan basahin din po natin ang unang buwan, kalawang hanggang sa ikatlong buwan. Yeah, because book of the John, that's almost word of God, book of the John, that is saying of Jesus Christ. But letter of the John, that is teaching of the John. Sapagkat sa lahat po ng mga sulat po ay masasabi po natin tumutukoy sa buhay ng ating Panginoon Jesus. Samantalang sa lahat po ng mga sinulat ni Juan, ito'y naging katuruan ni Juan. Yeah, First John chapter 1 verse 5 said, God is light, in him is no darkness at all. As sinabi doon sa unang Juan, kabanatang 1, talatang 5, na siya po ang ilaw at sa kanya iwan ng anumang kadiliman. Yeah, verse 6, if you say we have fellowship with him, walk in the darkness, do not practice the truth. Asa versikulo 6, kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya at silakad tayo sa kadiliman, ay nangagululaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Yeah, but if we walk in the light, as he is the light, at that time, the blood of Christ will save us. At sinabi doon na ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya ng nasa liwanag, ay magpakikisama tayo sa isa't isa. Verse 7 means, when you accept the light and walking in the light, at that time, the blood of Jesus Christ is effective for our salvation. Ibig sabihin ko nito, kung tinanggap mo natin ang ilaw at lumalakad tayo sa liwanag, yung kalulatian ng Diyos ay tunay na magmamanifesto sa atin. Which means, even though you said, I believe in the blood of Jesus Christ, but you are not in the light, you will miss no salvation. Kaya kahit na po tayo ay nagsasabi na nanalig tayo sa dugo ni Kristo, ngunit walang ilaw sa atin, maaaring wala tayong magiging kaligtasan. Jesus said, began to sin because you do not believe in me. Sinabi nga po ng ating Panginoon Jesus, pagdating sa kasalanan, sapagkat hindi kayo nananampalataya sa atin. It's true. Until now, we think sin is like as moral sin, like as drinking, smoking, and then something, immorality. That is, but true sin is do not believe in Jesus Christ. Sapagkat hanggang sa kasalukuyan, nag-iisip naman natin na kasalanan ay katulad ng mga bagay na bisyo, katulad ng paninigarilyo o pag-inom ng alak. Pero kailangan pa natin maunawang mabuti na ang binabanggit na tunay na kasalanan ay ang hindi mananampalataya kay Kristo. Believe in Jesus Christ as the Logos and the true life. Kailangan natin manalig kay Kristo na siya ang Logos at siya ang ilaw. Jesus Christ came to us to save us and give us life through the Logos true life. Na si Kristo na marito pantay ligtas at ibigay sa atin ng liwanag at ang liwanag na yun ay makakamta natin sa pamamagitan ng Logos. Yeah, that's why John chapter 3 verse 19, this is the condemnation. The light has come into the world, but men love darkness rather than light, because they did the evil. So, 1 Kabanatang 3, talatang 9, ang sabi ko, at ito ang kahatulan na naparin ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Which means, in the last day, our Lord Jesus Christ will condemn and punish all the believers through according to the light. Ibig sabihin, sa huling araw ay hatulan ng ating Panginoon Jesus ang lahat ng mga mananampalataya sa pamamagitan po ng ilaw. Maybe it is very hard to understand about the light. Siguro nga po ay maaaring nahirapan tayo nawain ng tungkol sa ilaw. But next time, by the Holy Spirit, we can understand. At naniniwala tayo na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo ay maunawaan natin ito. This
this time, you try to just believe. Hashtag, I am the light. Okay, I am the true light. Ang kailangan lang natin gawin ngayon ay manampalataya na sa sinasabi ng Diyos na ako ang ilaw. Even though now Jesus is in heaven, but there is true light in the world. That is the Bible. Nasa kabilangan ng ating Panginoong Jesus ay nandun sa kalangitan, pero nananatili pa rin yung ilaw na yun sa pamamagitan ng Biblia. That's why if you want to come to light, you have to come to this word of God. Yan ang dahilan kung bakit kung nanais tayo na lumapit sa ilaw, ay kailangan natin lumapit sa salita. First John chapter 2 verse 8. Okay, sorry, sorry. Unang Juan 2:8. Muli, isang bagong utos ang sinusulat ko sa inyo, bagay na tunay na sa kanya sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. Now, John said about you love one another, not one another. Pinabanggit ng ni Apostol Juan, yung tinatawag na bagong utos, ay ito ay ang mag-ibigan sa bawat isa. But this command is not simple. This is living and active life. Pero tandaan natin, ang utos na ito ay hindi lamang isang simpleng utos, kundi ito ay isang buhay at tunay na may paninindigan. Command of Jesus Christ, that spirit and life. At naniniwala tayo ang utos ng ating Panginoong Jesus ay buhay at spirito. That's why John said, after Jesus Christ gave to us new command was from that point, all the time, true life is already signed to us. At pagkatapos nga po, ibigay ng ating Panginoong Jesus ang bagong utos na yun. Ibig sabihin, yung ilaw na yun ay lumiliwanag sa atin. You try to understand this verse 8, it's very important meaning. At naniniwala tayo na kung unawain natin ang versikulo 8, napakahalaga po ng ibig sabihin nito. Before Jesus Christ came to earth, there's no true life in the world. Na bago dumating ang ating Panginoong Jesus ay wala kang masusumpungang liwanag sa sanlibutan. Jesus Christ was the true life, but now he's in heaven. Na si Yesu Cristo ang tunay na ilaw, ngunit siya naroon na sa kalangitan. But Apostle John said, even though he's in heaven, but from when Jesus Christ said to you, you come with the one another, from that point, already the true light shines to the world. Pero sinasabi mismo sa atin ni Apostol Juan, na bagamat si Jesus ay nandun na sa kalangitan, pero sa pamamagitan po ng bagong utos ay binigay sa atin ng ating Panginoong Jesus, doon mismo lumiliwanag ang kanyang ilaw sa atin. Even though now our Jesus Christ is shining to us through light, through this worship service. Ibig sabihin, hanggang sa kasalukuyan ay lumiliwanag sa Jesus sa atin sa pamamagitan ng ating pananambahan. Verse 9, that's why he who says he's in the light but hates his brother is still darkness. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Which means no salvation. Ibig sabihin, walang kaligtasan. Darkness, there's no salvation. Pag sinabing nasa kadiliman, walang kaligtasan. That's why we must be careful because our salvation is very important to us. Kaya kailangan natin maging maingat sapagkat kung meron mang pinakamahalaga sa ating buhay ngayon, iyon ay ating kaligtasan. Problems until now, we have no believing about others' teachings or not just our own theory, our own beliefs. Pero ang nagiging problema ngayon ay yung tinanggap natin teorya dati o yung ating mga sariling pananampalataya. It became our strongholds. We have to destroy this strong, our whole fire, whole spirit. Kaya naman kung ito'y magiging matibay na kutak sa buhay ng bawat sa atin, kailangan natin itong sirain. That's why verse 10, he who wrongs his brother abides in the light, and there's no cause of the somebody in him. At ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilan ng ikatigisod. I'm saying this, he who loves his brothers, he has no fear because already they know they are already saved. Ibig sabihin, kapag ang isang tao, ang isang mananampalatay umiibig sa kanyang kapatid, wala na siyang takot sapagkat siya iligtas na. First John chapter 2 verse 11, again, but he who hates his brother is in darkness and works in the darkness. Sa versikulo 11, ngunit ang napupot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman at tumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon. He has conviction of your salvation. Nasa inyo po ba yung tinatawag na tawag ng ating kaligtasan? Because we have no license or ticket into the kingdom of heaven. Sapagkat wala naman talaga tayo ipapakita na ebidensya o masasabi natin lisensya para sa ating kaligtasan sa kaligtasan. God said, if you are still
in fearful mind, but there's no Savior. Pero sinabi mismo ni Apostol Juan, kung ang puso natin ay punong-puno ng takot, maaaring ito'y walang kaligtasan. Because when we say by the Jesus Christ, we can stay in the peace. Sapagkat kung tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, mananatili tayo sa kapayapaan. That's why you try to reading Book of John, also First John, Second John, First John, so many times. Kaya naman kailangan natin basahin ang aklat ng Juan, unang Juan, ikalawang at ikatlong Juan. First John chapter 4, verse 18. 4:18 18 to 21. 18 hanggang 21. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Tayo ay nagsisiibig sapagkat siya ay unang umibig sa atin. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos, at napapuos sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paano makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita. At ang utos na ito mula sa kanya ay nasa atin, na umiibig sa Diyos ay dapat umiibig sa kanyang kapatid. Now John said that there's no fear in love. Perfect love casts out fear from us. Sinabi mismo ni Apostol Juan na walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. But fearful mind involves us torment. What's the meaning of torment? Punishment and judgment of God. Kaya naman sinabi niya, kapag may takot, ay meron tinatawag na kaparusahan. But he who fears is not been made perfect in love. Kaya ang sino bang natatakot ay hindi pagganap ang kanyang pag-ibig. So verse 19, we love him because he first loved us. Sa 19 tayo nagsisibig sapagkat siya ay unang umibig sa atin. But 20, if somebody said, I love God, but his brother is liar, is not in the truth. Sa 20, ang sino bang nagsasabing umibig sa Diyos, ngunit napupos sa kanyang kapatid ay sinungaling. Let me understand our brothers and sisters. They are the same Jesus Christ. Unawain natin mabuti na yung ating mga kapatiran ay tumatayo parang sa Yesu Cristo. That's why verse 21, this commandment is given from him. That's why whoever God must love his brother. Sa 21, at ang utos na ito mula sa kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. First Peter chapter 4, verse 8, verse Peter. Unang Pedro, kabanatang 4, talata po ay 8. Na una sa lahat ay maging manigas kayo sa inyong pag-ibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Peter also said about, because disciple of Jesus Christ, he said, above all things, have perfect love with brothers. At yan din ang sinasabi ni Apostol Pedro, sapagkat si Apostol Pedro ay disipulo rin ng ating Panginoon, na sinasabi niya kailangan tayo mag-ibigan. What is the meaning of the perfect love? True love, like as a husband and wife. Ibig sabihin po ng manigas na pag-ibigan na yun ay katulad ng pag-ibig na ipinapakita ng mag-asawa. Like as our love, parents love his children, also family, same love. At ito rin yung nakikita po natin pag-ibig ng magulang sa kanyang anak at pag-ibigan ng magkapatid. We love ourselves and our family, because they are our family. Mahal natin ang ating sarili at mahal din natin ang ating pamilya sapagkat ito'y sarili natin. Brothers and according to our old man, only we love ourselves, not other brothers. Pero nagiging problema dahil doon sa ating lumang pagkatao, hindi natin kaya mahalin ng iba. Ang minamahal lang natin ay ang ating sarili. This old man, only they want to say, I love you, God bless you, only say, but it says. Ang ating lumang pagkatao, umiibig lamang sa pamamagitan ng salita. Maaaring sinasabing mahal kita, pagpalain ka. But when there is so, brothers and sisters, some in needs, but there is, but they don't like love each other. Pero kapag nakikita natin ay mga kapatiran natin nangangailangan, hindi po natin kaya sila. Above all things have perfect love. Why? Because this love will cover multiple sins. Kaya sinabi niya doon, maging manigas kayo sa iyong pag-ibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Which means even though you have
different kind of things, and there's a moral sin, but it's no problem. If you love brothers and sisters, this kind of cover will be covered by the love of God. Ibig sabihin ko dito, kahit na po tayo mayroong mga nagagawang ibang mga kasalanan, katulad ng moral na kasalanan, sa pamagitan ng pag-ibig natin sa ating kapatid, natatakpan ang lahat ng kasalanan. Almost it is impossible perfect. You overcome the sin. Ang totoo po, napakahirap po talaga mapagtagumpayan ng kasalanan. But if you love one another, truly love one another, don't worry about sin, because your sin will be covered by the blood of Jesus. Pero sa pamagitan ng pag-ibigan ng bawat sa atin ay natatakpan yung kasalanan ating nagawa. That's why 1 John chapter 3 verse 10. Unang Juan, kabanatang 3, talata ay 10. In the last day, God will separate the children of God and children of devil. Na sa huling araw ay paghiwalayin ng Diyos ang mga anak ng Diyos at ang anak ng Diablo. Who is the anak ng Diablo? Sino po yung tinutukoy ko ng mga anak ng Diablo? Whoever does not practice righteousness and love of God, and no one is his who does not love his God. Ang sino mang hindi gumagawa ng takira na hindi sa Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid. And now, clearly, John said to us, you do not follow Jesus and then love one another, you are not belong to God. Not belong to God. Ibig sabihin ko dito na kung tayo hindi talaga susunod sa ating Panginoon Yesu Cristo at hindi ibig sa ating mga kapatid, hindi tayo pwede mapamilya sa Diyos. This time we have to check ourselves. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin siya sa ating mga sarili. Because before New Year, we have to really check ourselves and repent. Na bago ng bagong taon, kailangan natin siya sa ating ng ating mga sarili at tayo kayo magsisi. You have your brothers and sisters who are murdered. At kung meron pa rin tayong galit sa kapatiran, tayo ko'y itinuturing ng mga umatay tao. You do not love one another, not love brothers and sisters, you are still in the country. At kung hindi tayo magpamahalan sa bawat isa, mananatili tayo sa kanila. Because that is love, it was love to us, and it was destroyed. Sapagat ang Diyos ay pag-ibig at siya ang umibig sa atin, kaya binigyan ng kanyang bukong na anak sa atin. That's why John said, you have to love one another. Because that is new commandment, from new commandments, shining the light of the man. Yan ang dahilan kung bakit nasabi na kasama na kailangan natin ng ibigan. Sapagat sa pamamagitan ng pag-ibigan na yun, yung liwanag ay, yung ilaw ay yung iniwanag sa atin. 1 John chapter 3, verse 14, says about 14, 15, okay, sorry. Unang Juan, kabanatang 3, 14 hanggang 15, nalalaman natin tayo na nalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat tayo nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. At ang sino man napoproon sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino man mamamatay tao ay hindi pinanahanan ng buhay na walang hanggan. That's why we have to love one another for our eternal life. Kaya naman kailangan natin magmahalan sa bawat isa para sa ating buhay na walang hanggan. If you love one another, brothers and sisters, already you can get to the conviction, the celebration, because already you move from the happiness to life and then death to life. Kaya magiging maliwanag sa atin na kung tayo ay nag-iibigan, magkakaroon ako ng ebidensya ng ating kaligtasan sapagkat mula sa katiliman, tayo na ilipat na sa kanila. Verse 16 to 18, Sa 1:18, dito nakikilala natin ng pag-ibig sapagkat kanya ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat natin ibigay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Tatapat ang sino mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at kung ipagkait ang kanyang awa, ahalong na ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. That's why some members, they don't like interest to other brothers and sisters. If they want, they go something to Siguro yun ang dahilan kung bakit ayaw makipag-ugnayan ng mga kapatiran sa kanyang mga kapatiran sapagkat kapag nakita niyo yung pangangailangan ng kanyang kapatid ay magiging pasabi dito para sa kanila. And they want to say, I love you in words and tongues. Siguro nga po ay kaya nila ibigin yung kapatiran ngunit sa salita lamang. That's why still they are in the past.
Ibig sabihin, sila'y nananatili sa kanila. It's not that we need to repent for New Year. Pero kailangan natin magsisimbahan ng bagong taon. Through repentance, we have to come from darkness to light. At sa pamamagitan ng pagsisisi, lumipat tayo mula sa kadiliman na tungo sa kanilang. We have to move from the death to life. Ang tayo lumipat mula sa kamatayan at tungo sa buhay. We have to ask God, God, let us give to us true love from the character of Jesus Christ. At hinihin natin sa Diyos na ipagkalab sa atin yung pag-ibig ngayon sa ating mga puso, yung katangian ni Jesus. How please kill my old man because I cannot love brothers and sisters. And then let me love brothers and sisters by the Holy Spirit. Dahil panalangin natin sa Ama na patayin ng ating luwag pagkatao sapagkat hindi natin kaya mahalin ang ating mga kapatiran sa pamagitan ng kanyang pag-ibig ay makuha natin mahalin ang ating kapatiran. Repent today, they shout 3 times, oh my soul, come 3 times, Lord, and repent today. Ayaw ay mananalangin ng pagsisisi ngayon sa harapan ng ating Panginoon. Habang isinisigaw natin, oh my soul, overcome tayo ay mananalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ay nagkakasili pa yung mga natin at nagkakasili sa kanapan kayo ng God. Kung paano pa yung mga Diyos, kaya mga Diyos sa amin, lagay mo ay naman sa amin, upang ang buhay ka ng God, Diyos, ay madalas sa Diyos sa amin. Ilipan mo kami mula sa kaliman mo po sa mga God. Ilipan mo kami mula sa kamatayan, patungo sa buhay. At ay ang mga ng pag-ibig ngayon, kayong God, na inilaan ko at patuloy na itinutulong sa amin, ay patuloy na magmanalig sa buhay ng bawat sa amin. At naniniwala kami ng araw ka, ikilos at gagawa ka sa buhay ng ating Diyos. Ay ang mga napatuloy, kayong God, na hinihintay namin kayong God, na linisin kami kayong Diyos, kung hindi pa naman kaya namin ibigin ng aming kapatiran, ay ang Ama na ikaw naman gumagay at tumulong sa buhay ng bawat isa, na naniniwala pa kami kayong Diyos, na sa pamamagitan ng iyong salita, tinuturuan mo kami, Ama, at ginagabayan mo ang bawat sa amin kayong God, upang makita mo kayong God sa amin, ang lubos na layunin ng kalooban kayong God. Inaasahan po namin kayong Diyos, na sumakan ito, na sa pamamagitan po ng iyong kakatuwaan, patuloy na papasok kami sa bagong taon, Ama, na taglay ang pag-ibig po ng Diyos, na patuloy ng ninanais para sa buhay ng bawat sa amin. Salamat po kayong God, na inaanti namin ang labi po sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ezra chapter 7, verse 6 to 11. Ezra 7, 6 to 11. Sabay-sabay po tayo. Ang Ezra na ito ay umaon mula sa Babylonia at siya'y nahihim na binasa sa utusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon ng Diyos sa Israel at inuutan siya ng hari sa lahat niyang kahilingan ayon sa kamay ng Panginoon niyang Diyos na sumaskanya. At nakiahon sa Israel ang ilan sa mga anak ng Israel at sa mga saserdote at sa mga Levita at sa mga mag-aawi at sa mga taga-tanong pinto at sa mga Leleo at sa ikapitong taon ni Artajerjes na hari. At siya'y naparoon sa Jerusalem sa ikalimang buwan sa ikapitong taon na hari. Sapagkat sa unang araw ay unang buwan nagpasimula siya umahon mula sa Babylonia. At sa unang araw ay ikalimang buwan ay dumating siya sa Jerusalem ayon sa mabuting kamay na kanyang Diyos na sumasa kanya. Sapagkat inilagak ni Ezra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon at upang gawin at upang magturo sa Israel na mga palatuntunan at mga kahatulan. Ito ang mga sali ng sulat na ibinigay ng Hari Artajerjes kay Ezra na saserdote, nakalihim sa mga salita ng mga utos ng Panginoon at kanyang mga palatuntunan sa Israel. Amen. Setting your heart. Tunay nga po na napakahalaga sa araw na ito, which the last day of 2023. Sabi nga nila ay mahalaga na physically sa mga bahay natin, sabi nila,
mas maganda sa pagpasok ng taon ay malinis yung bahay natin. Kasi, pag malinis daw yung bahay natin, ay masasabi natin sa buong taon ay gusto natin, may kalinisan yung bahay natin. But we're not just talking about house. Remember, our body is also a house. The house of our soul, the house of our spirit, which the Lord, the Holy Spirit, dwells in us. Kaya, mahalaga na sa pagpasok ng taon, ay may kalinisan ang puso ng bawat isa po sa atin. Sinabi kanina sa ating pong pinapag-aralan that we need to show our love to each other. Magmahalan. The early church, kung babasahin natin ng Acts chapter 2, sa aklat ng mga gawa ay nakita natin ng iglesia that lahat po ng kanilang mga pag-aari ay ipinagbili nila at ibinigay sa paanan ng mga apostol at ito'y binahagi sa mga kapatiran ayon sa kanilang mga pangangailangan. That's why I think kung meron man po sa atin na kinalaki o galit sa puso po natin, kailangan na maalis ito before 2024 will come. Amen? Hindi natin pwede ilagang ang 2024 na yung puso natin ay matumi. Amen? Kung may basura man sa puso natin, kailangan mawala. Hallelujah. Ezra is like Nehemiah and Zerubbabel, which the Lord was used to establish again His temple. Sila po yung ginamit ng Panginoon because alam natin that in their time, the captivity of the Israel was rampant. Many wants to captive the Israelites people. Maraming gusto umalimit at maraming gusto sumakot. Amen. Sa Israel at that time. Kaya nabasa, nasira. Amen po ba? And they are called the prophets of restoration. Amen. Si Ezra, Zerubbabel, Nehemiah was the prophets of restoration. Gusto ng Panginoon na gamitin po sila to restore everything that was being restored. At naniniwala po tayo that this time, mga minamang po na marami rin po sa atin ang na-active ng sanlibutan, na-active ng diablo, na-active ng demonyo. At ito na yung panahon na parang kailangan natin ng Ezra para tayo po ay ma-establish. Para tayo po ay ma-restore. Hallelujah. Kailangan, pero tinatawag na restoration, kailangan sinasabi natin ng sarili natin, ano ba yung naging pagpupulan ko in the year 2023 and as I come in the year 2024, kailangan ma-recover ko lahat. Yung mga bagay na hindi ko nagawa para sa Panginoon, kailangan magawa ko in the year 2024. Yung mga bagay na nagawa kong kalabisan, laban sa Panginoon, kailangan hindi ko na magawa sa year 2024. Hallelujah. Yun po yung hinahangad ng Panginoon sa buhay ng mga sa atin. That's why, first is, you need to set your heart. Amen. Alam niyo po ba na Zerubbabel and Nehemiah was being used by God to restore the physical temple. Sila po yung ginamit ng Diyos para ma-restore yung wall, amin po ba, and all those was being the bricks that was being broke by the enemy of the Israelites. Sila po yung nagtatayo. Sila yung nagre-restore. Amen po ba? So the physical church, amen po ba? The physical temple, yun po yung trabaho ni Zerubbabel at saka po ni Nehemiah. Pero ano ba yung naging trabaho ni Ezra? Siguro hindi pa natin masyadong binabasa yung aklat ni Ezra. Amen? Hindi pa natin masyado yan pinagtutunan ng pansin. But Ezra, mga minamang ko,
po, he focused on the spiritual establishment. Si Ezra po, kakaiba siya. Siya po ay inutusan ng Diyos for restoration, not for the physical temple, not for the building, but restoration of their spirituality. Ibig sabihin po ito, ang gusto po ni Ezra ay manupali lahat ng mga tao. Kaya kung sinabi po ito sa binasa po natin, especially towards the verse 10, makikita po natin what kind of prophet of restoration is Ezra. Sabi, Ezra is the one who is being, sabi doon, he's sick. His life is seeking the law of God, the law of the Lord. Doon po siya nakafocus. Ang hinahanap po niya lagi, ang lagi po niya gusto masukunan, kung ano po yung utos ng Panginoon, kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, ilan ang inumuro niya noon sa mga Israelita. At ito yung hinahanap ng Panginoon sa buhay ng pagsasabi. We need Ezra. Pero tatanungin sa buhay natin, sino kaya si Ezra sa Church ng Pilipino? Si Pastor John kaya? Si Pastor Mari kaya? Ang Ezra. But you know, kung may tinutuloy na Ezra dito, mga minamahal, lahat tayo may Pilipinon. Hallelujah. Sabi ko nga sa katabi mo, you are spiritual Ezra. Ibig sabihin mo dito, kahit na ako narinig natin sa salita ng Diyos, amen po ba? Kapag ang puso natin, wala po tayong puso ng restoration. Amen. Katulad kanina, sinasabi, makikilan kayo, pero sinasabi ko po, bahala kayo dyan. Basta ako, mamumay ako, diba? Buti na lang, wala tayong English worship service. Oo nga naman, kapag may English worship service, alam naman na yung mga hindi nakapag-aral, umatid ng English worship service, hindi sila makakapag-amen. Hallelujah. Hindi pwede umatid din yung mga taga-spatter. Hindi ko po minamurder ng mga taga-spatter. Pero siguro kung yung pastor, mag-English siya ng straight, amin mo ba? Maaari na talaga ng lahat ng mga mahihirap. Amen. Maaari, siguro papalakpak din siya kapag papalakpak lahat. Pag-aamin siya kapag umaamin ng lahat. Pero ang tanong, naitigil niya kaya pinag-aamin na niya. Maybe. That's why dati kasi hindi ko naiintindihan yan eh. Nung invento sa akin ng Pastor Joe about the worship service, English worship service, and Tagalog worship service, sabi ko, gawin na namin siguro. Kasi na, yung mga nakakaintindi ng English, di umatin ng English service. At yung mga nakakaintindi ng Tagalog na, di umatin ng Tagalog. Oo nga naman, karamihan ng nakakaintindi ng English, may naman. Amen. Ang nakakaintindi ng Tagalog ay mga mahihirap. So, ibig sabihin lang, no? In other words, para hindi mahalata, yung English worship service at saka Tagalog worship service ay pag-iwalay ng mayaman sa mahirap. Buti na lang dito sa church natin, mayaman at mahirap magkakasama sa isang worship service. Palakpakan po natin ang ating worship. Hallelujah! So sabi nito, Ezra is focused on spiritual, the establishment of priesthood. Basta rin priesthood, paano maglilingkod? Paano yung maglilingkod na gagawin ng isang mananampalataya? Sabi po sa Ezra 7:1-5, sino ba talaga si Ezra? Tingnan po natin. Pagkatapos na mga bagay na ito, pag-ahari ng Artaxerxes na hari sa Persia, si Ezra na anak ni Seraias, na anak ni Azarias, na anak ni Elsias, na anak ni Salo, na anak ni Sado, na anak ni Akita, na anak ni Ananias, na anak ni Azarias, na anak ni Neraya, na anak naman ni Seraias, na anak ni Uzi, na anak ni Buzi, na anak naman ni Abiswe, na anak naman ni Iniis, na anak ni Elesar, na anak ni Aaron, na pangulong sacerdote. Which means, maliwanag po sa chapter 7, ng verse 1 hanggang verse 5, na si Ezra po ay in the line of priest. Which means, ibig sabihin po dito, walang ibang gagawin lahat po ng mga lahi po ni Aaron because they are part of the Levites, they will serve God. Hallelujah. Kaya doon na lang makikita na po namin, ang focus ni Ezra, ang gusto niya na-restore ay kung paano muli maglilingkod at paano manunumbalik ang lahat ng mga Israelita sa Diyos. At yun yung layunin po ni Ezra
they serve. Sabi kanina, God is only the light. The Lord is the only light. Wala po tayong masusumpungan liwanag sa iba. Hindi natin masusumpungan, yes. Tignan po natin kung gaano kadirik ang araw ngayon. Amen po ba? The sun really shines. Amen po ba? Pero, that is only physical light. Amen po ba? Kapag tumapat po tayo sa liwanag ng araw, the sunlight cannot change us. Amen? It cannot change us. Maybe it can change our color from light to dark. Amen po ba? Amen? Kung tutusin nga po, yung araw, init ng araw, nagpapaitim. Amen po ba? Pero magaling sa Biblia, kapag sinabing darkness, it is not from God. It is from the devil. Hallelujah. Kaya, naniniwala tayo na iba yung sinasabing, only God is the light. The Lord is only the light. Kaya sabi dito ni Ezra, ang layo ni Ezra ngayon, in your setting, before you set your heart to God, kailangan nakita mo na anong gagawin ko sa Panginoon. What is really my purpose? Hallelujah. Kasi alam niyo po, minsan masaya yung maraming mga mananampalataya because they attend only the church. Tandaan mo natin, kapag tumalo tayo sa church, hindi ibig sabihin na tumalo ka na sa church, naglilingkod ka na sa Panginoon. Why? Because sometimes even you are in the church, your mind is not out. Is out from the Lord. Hindi mo pa rin iniisip yung tunay na pananabahan. Amin po ba, hindi mo pa rin iniisip kung yung tunay na layo nila kayo kung bakit nandito ka. You are still busy. Maaaring na kayo tinetext ka, diba? Maaaring hindi kayo muna kay pastor, pero yung kamay at puso at isipan mo ay wala sa sinasabi ng pastor. That's why, kapag labas natin ng church, sing. Hindi pa rin tayo mababago. Pero naniniwala tayo na kapag yung liwanag na sinasabi kayo, kapag yung liwanag ng Panginoon ay sumikat sa bawat sa atin, I will tell you, hindi pwede hindi ka mabago. Kapag tatanggapin mo ang liwanag na yun, hindi pwede hindi ka mabago. Hallelujah. Remember, we're not talking about physical life. We are not talking about literal life. Amen po ba? Spiritual. Sabi nga kanina, the Word of God is Spirit, the light of God is Spirit. And once na tinanggap natin ito, it will affect your spirit. Kaya kailangan sinasabi natin sa sarili namin, after the worship service, pagkatapos ng worship service, may kabago ba? May tinuro ba sa akin ng Panginoon? Meron bang sinabi sa akin ng Panginoon? Meron bang ginawa sa akin ng Panginoon sa araw na ito? Because if you will go home empty, and if you will go home not changed, it's okay. The light did not shine in you. Hallelujah. Yung liwanag ng salita ng Diyos, yung liwanag ng Panginoon, hindi lang ito sumisinag kayo nakikinig ka. Yung epekto nito hanggang sa pagaling natin sa bahay, hanggang sa araw-araw natin mabubuhay. Hallelujah. That's why, that is the purpose of Ezra. Ano kung sabi sa Revelation chapter 1 verse 6? At ginawa tayo ng kaharian, mga sasadote sa kanyang Diyos at Ama, sumakanyanawa, kalalakihan at ang paghahari, magpakailan-kailanman siya nawa. Sabi sa Revelation chapter 1 verse 6, every believers, all believers, are being called to be priests. Lahat po tayo. Sabihin na natin sa katabi natin, lahat tayo ginawag ng Diyos para maging Lord. So kapag hindi tayo nalilingkod, amin ko ba, meron problema sa atin, spiritually. Kapag ang paglilingkod natin, hindi ko natin naibibigay ng todo, hindi natin naibibigay ng nararapat sa Diyos. Kasi yan ang ginagawa ng mga salita at that time. Amen. Ang mga salita, nag-o-offer sila sa Panginoon. Kaya nagtampo ang Diyos sa kanila. Sa pamamagitan ni Propeta, amin ko ba, Hagay, Propeta, Malakay, ano ito ba? Yung hinalakit ng Panginoon sa mga salita nyo. Sabi niya, you are offering, ano ito ba? Defective offerings to your God. Maaari sa kanila nag-offer kayo sa Panginoon, may hain kayo inibigay. Pero yung hain inibigay nyo sa Panginoon, unworthy, defective. Subukan bibigyan nyo sa mga gobernador ninyo. Masisiyahan na yung mga gobernador ninyo. Sabi nila, ni Hagay,
No, he's talking about this temple. Kung naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi kailangan masira ng templo ito na ginawa ng Panginoon sa atin. So as a priest, every one of us, kaya nasabi ko sa inyo, who is the Ezra of the church? Hindi lang po yung mga kasama Ezra ng church. Ang Ezra ng church, tayo lahat. Because we are called as a priest of the Lord. Hallelujah. Amen? Nung tinawag tayo ng Panginoon, sila nung tinawag tayo ng Panginoon, tinawag na tayo para magbahagi ng salita ng Diyos. Come here and preach the gospel. Sino yung inutusan ng Panginoon? Mga alaga. Lahat ng alaga ng Panginoon magsabi ng amen. Lahat tayo. Tayo yung inutusan ng Diyos na mangaral ng salita ng Diyos. But the problem is, why we cannot go and preach the gospel? Because before we ask for ourselves, sa ating mismong sarili, wala tayong gospel. Wala tayong taglay na gospel. Alam niyo po ba, nasabi ng Panginoon, out of your mouth, out of your heart, bubukal daw yung salita ng buhay. Kapag yung buhay mo nasa atin, mga minamang ko, lalabas at lalabas sa labi mo ang buhay. Amen? Kaya nga, malalaman natin kung ano yung kausap natin, kung ang dala ng kausap natin ay buhay o kamatayan. Kapag may umasok sa bahay ninyo, mas pakinggan niyo mabuti yung sasabihin niya. Kapag chismis ang daladala niya, kamatayan ang daladala niya. Amen? Kamatayan ang spirito. Kaya siya pumunta sa iyo para sabihin naman si ganito, alam mo ba, sister, na si ganito ay ganyan, alam mo ba, ibig sabihin ng pinapatay na yung iyong spirito. Amen po ba? Pero kapag yung bisita mo na dumating sa iyo, nag-aaral at nag-share ng salita ng Diyos, which means, He wants your spirit to be alive! Hallelujah! Yun yung hangarin ni Ezra. That's your heart. Yung puso mo, ikaw mismo, maging Ezra ka sa sarili mo, sa church. Yung gusto mo na yung lahat na limay. Sabi nga doon, tignan niyo po, Ezra chapter 7 verse 6. Amen. Ezra chapter 7 verse 6 sabi niya dito, ang Ezra na ito yung naang mula sa Babylonia at siya'y kalihim na biyasa sa kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon sa Diyos ng Israel at tinulutan siya ng hari sa lahat ng makahilingan ayon sa kamay ng Panginoon niyang Diyos na suma sa kanya. Ano ginawa daw ni Ezra? Ezra as a priest, ano mo ba? He went out of Babylon. From the captivity, kahit ano naman sila sa tinatawag na sila po ay na-active o na-alipin ng isang bayan. Pero dahil alam na mayroong utos sa kanya ang Diyos. Ano yung utos ng Panginoon sa kanya? He has the law of God. Which means kapag sinabi ng law of God, it is the word of God. But the problem now, almost Christians, almost believers, don't have word of God. That is really our problem now. Mas manututo tayo ng mga bagay sa sanlibutan kaysa sa salita ng Diyos. Wala. Mga tatay na nandito, how many of us have the Word of God? Dahil naniniwala ko na kapag yung salita ng Diyos na nanatili sa akin, hindi. Ang salita ng Diyos buhay. Once the Word of God is in your heart, wala pa siyang gagawin kundi lumabas. Alam niyo ba na kung bakit tayo natatakot ng mangaral ng salita ng Diyos? Because we cannot share it. Nothing to be shared about the Word of God. But if there is Word of God inside us, kung may salita ng Diyos sa puso po natin, hindi po yun makakapigil. Wala makakapigil sa kanya dahil ngayon, lalabas at lalabas ang salita ng Diyos sa atin. That's why Ezra, amin po ba, kahit na nandun sa pagkaalipin, malaman sila, kahit na nandun sila sa captivity, amin po ba, pero dahil alam niya na mayroong ibinigay sa kanya ang Diyos, alam niya na nasa kanya ang Panginoon, that is the priest. So, maliwanag po dito, mga minamang ko na hindi lang ang isang sacerdote dito, lahat po tayo ay sacerdote. Amen? At kung sacerdote
bihasa, dito tayo dun sa salita ng Diyos. Amin po ba? Let's go back to the Word of God. Hindi namin makita yung liwanag, hindi namin maunawaan ang liwanag, hindi namin maunawaan paano logos, hindi namin kaya unawain kung paano ginagawa ng Jesus, hindi namin kaya unawain ang kaligtasan, hindi namin kaya unawain ang paglilingkod. Bumalik ka sa salita ng Diyos, and the Word of God will teach you all those things, those spiritual things. Ang problema mo, mga mananampalataya, nangihina ka na, ayaw mo pang bumalik sa salita ng Diyos. Ang problema sa mga mananampalataya, nalulupay pa niya siya, ayaw niya pa magiging nalulupay pa siya. Kaya kapag tinanong siya, kamusta ka na? Mabuti. Pero dito, sino hindi na nakakamalas sa atin na nangihina siya sa pananampalataya magsabi ng amin? Salamat na yung mami. But almost Christians, hindi na. Pero kung nalulupay-pay tayo, inaamin namin nalulupay-pay tayo, let's go back to the Word of God. Maging bihasa tayo ulit sa salita ng Diyos. Remember, lahat ng mga mananampalataya turns from kadiliman ng kaliwanagan. Amin po ba? Kung nasa liwanag na po tayo, hindi na tayo dapat bumalik pa sa kadiliman. At nasa ng liwanag, only in the Word of God. Hallelujah! Nandun lamang sa tinatawag na salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, pagsikapan mo humarap ng subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihila, na gumagamit na mabubig na salita ng katotohanan. Kapag tayo daw ay mananampalataya, bilang manggagawa, ano ito ba? Pag sinabing manggagawa as a priest, kaya nang pakinawa sa workers, sa mga workers ng church, no! All of us, lahat tayo, dapat tayo nalilingkod. Kaya sabi ng Lord dito, we need to be equipped by the word of truth. Salita ng Lord. Bumalik tayo dun sa katotohanan. The reason why we are here believing in God because of the truth. Amen po ba? Kung wala ang katotohanan, wala tayong lahat ngayon dito. Amen? Yan din ang sinabi ko sa nangyari kay Apollos. Amen po ba? Sino si Apollos? Siya po yung ginamit ng Panginoon. Pero tignan po natin sa Acts chapter 18, verse 24 up to 26, sino si Apollos? Si Apollos yung naging dahilan para si Aquila at Priscilla ay makakilala sa Diyos. Kung wala ang Apollos, marami lang kaya pala sinabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians, amin po ba na si Apollos ang nagdaling, amin po ba, maaaring ako ang nadidinig, pero ang nagpapatubo ay ang Diyos. Kasi nga si Apollos, nasa kanya yung salita ng katotohanan, kaya wala siya ibang gusto gawin kundi i-share, ibahagi. Kung natatakot tayo, that is for the Spirit. Hindi natin kaya. Lahat tayo natatayanan. But if you ask the Holy Spirit to guide you and lead you, then you can do it. Ang problema ngayon, we do not rely on the Holy Spirit. We rely on ourselves. Yung mga yun noon, alam niyo po ba na nasisipag nilang mararal ang salita ng Diyos natin. Not because they are very strong, not because they are good. But I saw how they really rely on the Holy Spirit. And when the Holy Spirit helped them, they have the strength, they have the courage, and they have the power to share the Word of God. Tandaan po natin, hindi kasi sinungalingan ang ipinapasa natin sa tao. Maniwala man sila o hindi, ang importante, nasabi natin sa kanila ang katotohanan. Sapagkat ang binishare sa kanila ay si Jesus, as Jesus ang katotohanan. Okay? When you share the Word of God, normal, tatanggapin ba nila o hindi? Hindi ba nila tanggapin? Ang importante, ibinahagi mo yung salita ng katotohanan. Amen? Kaya sabi ko, amen, ano ba ang dahilan kung bakit tayo tinawag ng Panginoon? Basahin ko namin ng Malakay chapter 2, verse 1 and 2. Malakay chapter 2, verse 1 up to 5.
Sabay-sabay po tayo. At ngayon, o kayong mga saserdote, ang utos na ito ay sa inyo. Kung hindi ninyo iingin at kung hindi ninyo ilalabak ang inyong puso, upang bigyan kalalakihan ng aking pangalan, sabi ng Panginoon naman po, magpapasapit na ako ng sumpa sa inyo, at aking susumpain ang inyong mga kapalaran. Oo, aking na silang sinumpa, sapagkat hindi ninyo inilabak ang inyong puso. Narito, aking sisirain ang inyong binhi, at sasabog ako ng dumi sa harap ng inyong mga mukha, sa mga bagay, ng dumi ng inyong mga kapistahan, at kayo'y pawang ilalabas na kasama niyaon. Ang inyong malalaman na aking ipinagsugos ang utos ko sa inyo, upang ang aking tipan kay Levi ay manatili, sabi ng Panginoon naman po, at ang aking tipan ay buhay, at kapayapaan sa kanya, at ang aking ibinigay sa kanya upang siya'y natakot, at siya'y natakot sa akin, at siya'y nagpakababa sa aking pangalan 6, at ang kautusan tungkol sa katotohanan ay nasa kanyang bibig, at ang kalikuan ay hindi nasumpunan sa kanyang mga labi, at siya'y lumakad na kasama ko sa kakaibahan at kawiran, at inalayo sa kasamaan ng marami. 7. Sapagkat ang mga labi ng mga sagot ay dapat mag-ingat ng kaalaman, at kanilang marapat ang nabi ng kautusan ng kanyang bibig, sapagkat siya ang suko ng Panginoon ng mga ko. Malachi chapter 2 speaks about the priest. Sabi kanina, tayo daw ay tinawag ng Panginoon as a priest. Tayo ng lahat ay tinawag ng Panginoon na maglilingkod sa Kanya. At bilang mga naglilingkod sa Kanya, sabi doon sa Malachi chapter 2, especially in verse 2, ano po yung tunay na layunin natin? Number 1, bigyan kalalakihan ng Panginoon. Sabi doon, bakit hindi niya nabigyan ng kalalakihan ng inyong Panginoon? Sabi niya, ang aking pangalan, sabi niya doon, I will send curse in you. Kasi ang trabaho natin, number 1 is to give glory to God. Bigyan ng kalalakihan ng pangalan ng Panginoon. Kaya tayo nandito, kaya tayo naglilingkod ngayon sa Panginoon. Number 1 is to give glory to His name. Hallelujah. Number 2, that is in verse 4. Sabi nito, upang ang kanyang tipan, so that yung kanyang testimony will remain. Ano po ba? So, ibig sabihin po nito, ang mga sabi should remain in the testimony of God. Covenant of God. Yan ang trabaho natin. Number 3, sabi doon, kailangan tayong matakot sa Kanya. In verse 5. There should be fear in God. Ano po ba? Alam niyo po, kapag may takot tayo sa Diyos, hindi tayo gagawa ng kasalanan laban sa Kanya. Because God can see us. God saw everything that we do. Nababasa niya lahat ng ating nasa isipan. Kaya yun ang hinahanap ko sa priest should have that fear in God. At ang sabi niya doon, sa verse 6, sabi niya dito, yung katotohanan ay nasa kanyang bibig. The truth should always in His lips. Hallelujah! That's in verse 6. Amen po ba? At ang sabi niya doon, ang kalikuan ay hindi dapat masupungan sa kanyang labi. Amen. At sa verse 7, ang sabi niya dito, dapat mag-ingat ang isang sacerdote sa kaalaman. And lastly, sabi niya dito, dapat lagi niya hinahanap ang kautusan sa kanyang bibig. We are priests. Kaya siya sa atin natin yung mabuti. Ang sa atin ba yun? Yung mga bagay na nabuti ba? Sa buhay ka natin, nabibigyan ba natin ang kalalakihan ng pangalan ng Panginoon? Tayo ba ay nananatili sa covenant ng Diyos? Meron ba tayong tunay na takot sa Kanya? Nag-iingat ba tayo ng kaalaman ng Diyos? At lagi ba natin hinahanap ang kautusan ng Diyos? Di ba sabi ni Ezra, sabi dun sa binasa natin talata kanina, ano yung daw yung ugali ni Ezra? Ezra set his heart in the law of God. In the law of the Lord. Kung gusto natin lumago sa pananampalataya, kung gusto natin lumago sa paglilingkod, walang magic. Amen po ba? Walang pag-aaral pagdating sa paglilingkod. Pero naniniwala ako na kapag unong-unong tayo ng salita ng Diyos, and if we are seeking the law of the Lord in our lives, we can. Makakailangan natin.
The reason why other Christians cannot able to serve now in the world, why? Because they are lacking of the Word of God. They are not focusing on the Word of God right now. Amen. Huwag po tayo maging Sunday Christian church. Huwag niyo po ilagay sa sarili niyo na Christian kayo dahil nananambahan kayo tuwing Sunday, tuwing Lord's Day. Ang pagiging Kristiyano natin hindi lang isang araw, but every day. Amin po ba? Papalan tayo, we have prayer meetings every day. Naniniwala tayo na pwede naman talaga tayo manalangin sa bahay natin. Pero do you think you can pray kung walang nag-pray sa iyo dito sa church? The reason why other churches now are broken, the reason why other churches are already gone, maraming nasira, maraming nasarahan ng mga church, why? Because the foundation of prayer is not in there. Hindi tayo perfect na church, pero naniniwala ko kung bakit tumitibay ang mga mananampalataya ngayon, kung bakit nananatili ang bawat sarili sa iglesia, because someone is praying for you in the church. Pero hindi po ba na kapag wala nang nananalangin sa iglesia, magpo-fall ang iglesia, magpo-fall ang church. At bilang Ezra ng iglesia, tayo kung magiging Ezra tayo ng iglesia, tignan niyo po, kung ilalagay natin ang sarili natin na Ezra, amin po ba, hindi tayo tatamarin. Hindi tayo magbawa ng bahala sa buhay ng Panginoong Hari because I am Ezra of the church. Hallelujah. Inilagay si Ezra for restoration. Amin po ba? Hallelujah. Kaya inilagay dito sa church para restoration. Pero kung yung sarili ng Kristo hindi mo ma-restore, paano mo i-restore ang iba? Ezra chapter 8, verse 21 up to 22. Tignan po natin, na magkakayo ng taliyak ako ng ayuno doon sa ilog ng ahaba, upang kayo magpakababa sa harapan ng ating Diyos, upang umanap sa Kanya ng matuwid na daan sa kanang ating, at sa ating mga bata, at sa lahat ng ating mga pag-aaral, sapagkat ako'y nahiyang humingi sa hari ng tulong ng mga sundalo at ng mga kabayo upang tulungan tayo laban sa mga kaaway sa daan, sapagkat aming sinalita sa hari na sinasabi, ang kamay ng aming Diyos ay sumas sa kanilang lahat na humahanap sa Kanya sa ikabubuti, ngunit ang kanyang kapangyarihan at ang pag-iinit ay laban sa kanyang lahat na nagpapabayaan sa Kanya. Ano yung ginawa doon ni Ezra? He set his heart for fasting. Sabi niya, hindi, nahiyala ako sa hari na humingi ng sundalo. No. Ang sabi ni Ezra ngayon, ang kailangan na lang natin ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Yan ang kailangan natin gawin ngayon sa church. Amen. Huwag na tayo magmataas sa harapan ng Panginoon, magpakumbaba tayo. Kung tayo po ay nakagagawa ng mga bagay na hindi maganda, kung nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi kaaya-aya, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Magpakumbaba po tayo. Just like Ezra. Hindi nga tinuruan yung mga Israelita na ganito ang gagawin ninyo. Hindi mahirap yung iniutos niya. Masabi niya, let us be fast and then humble before the Lord. Because Ezra understands, those who seek the Lord will gain blessings from God. We are not talking about physical blessings or material blessings to the Lord. Kasi ang pinakakailangan natin ngayon is spiritual blessing. Tandaan po natin, all the physical and material blessings are just added unto us. Ang pinakakailangan natin ngayon is spiritual blessing. Hallelujah. Lahat ng bagay, alam mo po, lahat ng problema na nararanasan natin sa buhay po natin dahil lang sa spiritual problem. May problema ka sa financial, that is spiritual problem. May problema ka sa iyong physical na may karamdaman ka dahil meron kang spiritual problem. May problema ka sa asawa mo dahil spiritual problem. Dahil naniniwala ko na kapag ang puso natin, ang spirituality natin, malago, balusog, pati physical natin, kalalagoy din ng Panginoon. Hallelujah. Kaya kapag ganito ang nararamdaman natin, bakit ganito? Parang hirap, financially, parang hirap na hirap kami.
sa sabon-sabon ng alapan. Kamayas naman. But actually, the problem is spiritual. Kung bakit ganyan ang family mo, the problem is spiritual. Amen? Nagtatanong ba tayo ngayon? Kaya ganyan na nangyayari sa ngayon natin. Kaya matulog. Amen? Kasi may spiritual problem sa buhay mo ng pagsasalay. Kaya sabi ni Ezra sa atin, bilang Ezra, ano sabi? Humble before the Lord. And take fast. Amen? Yun ang inaanad ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Yun ang inaanad at inanais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Inaanad at nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Katulad ni Ezra, sabi niya dito, sapagkat sa verse 10, inilawak ni Ezra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon. Amin po, yung buhay na nila, sinabi niya, hanapin mo na lang yung maling kautusan ng Panginoon upang ito'y gawin. Sabi niya, upang matulong sa Israel na mga malatuntunan at mga kahamulan. The reason why he wants to seek all the law of the Lord is not only for himself, but also to the Israelites people. Last Friday, sabi sa akin ng Panginoon, na nanalangin tayo ng spiritual revival ng Pilipinas. Hindi magkakaroon ng spiritual revival sa Pilipinas kung tayo mismo ng revival. You want to revive your family? Revive first yourself. Amen? Gusto mo i-revive yung kapitbahay mo? Gusto mo makakilala sa kayo yung kapitbahay mo? Ma-revive ka muna. Be an Ezra. Set your heart. Amen? Kasi set. Ang sabi ko sa Hebrew word is kun. Ang ibig sabihin ko ng kun, prepare, focus, consistence. Amen po ba? Yun po yung ibig sabihin ng kun. Inihahanda mo yung sarili ko. Yun yung hinahanap mo. Amen po ba? Katulad ng Imaka. Amen po ba? O Imaka at saka yung Maria sa Luke chapter 10 verse 41 and 42. Ang sabi doon, tatapa sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Dapat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Si Marta, masyadong balisa. Ano ito ba? Marami sa mga nananampalataya ngayon balisa. Paano kikita? Paano magkaroon ng maraming income? Paano maaseso? Paano yayaman? Pero hindi iniisip ko anong gusto ng Panginoon sa kanila. Kahit na imaman na ng imaman, ang kayamanan hindi mabibili ang kaligtasan. Kahit na marami na ng katungkulan, hindi mabibili ng katungkulan mo ang buhay na walang hanggan. Ano ba ang pinakamahalaga sa atin? Yesterday, me and other brother have shared the Word of God. Nag-share kami sa Pinanagos. Lahat tayo nagpapasalamat. Why? Because we're just like Israelites people. We're being exiled in Egypt. Alam natin kung anong nangyari sa mga salita nung nasa Egypt. Kung sila nasa Egypt, they were born. They were enslaved by the Egyptians. And because of the blood of the Lamb, because of the blood of Christ, they're being exiled from Egypt. Di ba masaya na po sila? Amen? Masaya na po sila kasi wala na sila sa Egypt. Nandun na po sila sa church ng wilderness. The church in the wilderness. Amen po ba? Ang pastor nila si Moses. And the Lord gave them the law, gave them the Word of God, and walk. They should walk according to the Word of God. Yan ang kalagayan natin. Dati nasa kadiliman tayo. Amen. Dati wala pa tayo sa Panginoon, nasa kadiliman tayo. Pero iniligtas tayo ng ating Panginoon Jesus sa kanyang biyaya. Ngayon nasa church na tayo. Amen mo ba? Pero ang problema ngayon sa church, ang problema ngayon ng mga mananampalataya sa church, hindi nakatuon sa Panginoon ng hanggan. Hindi nakatuon sa hinaharap. Alam mo yung pinagtutuunan ngayon ng mga mananampalataya? Yung dati. Sa limutan. Yung dating buhay. Yung lumang pagkatao. Hindi yung buhay ng hanggan. Dapat excited ka sa buhay ng hanggan. Paano matatanggap ang buhay ng hanggan? Kay Kristo. Maglingkod ka sa Panginoon. Manubali ka sa salita ng Diyos. Gawin mo
concept. That's why they are not happy. Serving God. Maraming magpamananampalataya sa church, hindi masaya na tingin mo sa kayo. Bakit? Hindi inaasahan yung pinakamahalagang bahagi sa kanyang buhay. That is eternal life. Gusto nyo yumaman? Masarap yumaman. Pero kailangan natin ang nandito lang. Amen? Gusto nyo masenso? Gusto mo maging leader? Gusto mo maging Pangulo ng Pilipinas? Gusto mo ba maging leader? Gusto mo ba maging politika? Pwede. Pero nandito na lang. Sa Aurora, 6 pastors, 6 na pastor ang umabot sa politika. Kapitan, konsihal, ano ito ba? Lumaban sila, 6 sila sa buong Aurora. 6 na pastor ang lumaban. Lahat sila talo. Bakit? Hindi ka naman ng Diyos. Dahil naniniwala ko kapag pastor ka, mas mataas ka kaysa kapitan. Si kapitan, tumatawag yan ng nananalangin. Dahil si kapitan, hindi marunong manalangin. Wala ba akong nakitang kapitan na nanalangin? Lagi po si kapitan, magpatawag kayo ng pare, magpatawag kayo ng pastor, magpatawag kayo ng ministro para manalangin. Amen? Wala ba akong nakitang kapitan? Amen. Kasi maasa sila sa mga mananalangin sa kanya. Hallelujah. Kaya naniniwala ko, kung kayo marunong kayo manalangin, mas mataas ang posisyon niyo kaysa sa kapitan. Baka kayo palapitan ni kapitan para ikapray siya. Hallelujah. You can apply your salvation. Now we are in the church. Tanda natin, we are looking forward for the salvation, for the eternal life. Amen. Pero habang nandito tayo sa church, natatanong kasi natin yung sa liputan. Alam niyo po ba na sa nakikita po natin ngayon, the church is in a high level. Dahil nandito tayo sa mataas ang kalalagayan, nakikita natin yung kalalagayan sa liputan. At kapag nakikita natin yung kalalagayan sa liputan, gusto mo din gayahin. Sa totoo lang, this Christmas, itong Christmas na ito na lumipas, marami kong mabati sa akin, Pastor, Merry Christmas. But you know, I do not tell them, Merry Christmas too. Sabi ko, Lord, gusto kong burahin yun sa sarili ko. Hindi na ako aayon. Kasi yung mga nananampalataya hanggang ngayon, umaayon ka rin sa Pasko. Amen? Mali-mali yung mananampalataya nila. That's why they Merry Christmas, Merry Christmas. Ang sabi ko, Lord, kailangan mabago ako. Kailangan hindi na. Alam niyo po ba, kahit ang tatay ko mismo, tumawag siya ng 24 sa akin. Ang sabi niya sa akin, anak, Merry Christmas, sorry tayo, hindi ako nagsa-celebrate ng Christmas. Sabi ko sa kanya, Jesus Christ is the word that is from the very beginning. Ang sabi ko sa tatay ko, salita siya noon, Diyos siya noon. Sa pasimula pa lamang, nandun na siya. Totoo na nagkatawang tao siya, pero hindi mahalaga yung kanyang kapanganakan, yung araw ng kanyang kapanganakan, naging tao siya para sa ating kaligtasan. Pero maraming Kristyano ngayon, Christmas tayo. Amen? Hindi natin natutula hanggang sa kasalukuyan, hindi natin kayang burahin. Alam niyo, kahapon, tumawag na ako mismo sa tatay ko, ako mismo tumawag sa tatay ko. Kasi namin ko sa kanya, Tay, Happy New Year. Because there is a new year. I believe there is a new year. Sabi ng tatay ko, salamat, anak. Sabi ko sa kanya, magpapadala ko sa iyo para may pagkain ka. Sabi niya sa akin, salamat, anak. Kasi sabi ko sa kanya, huwag ka na mag-celebrate ng Christmas, mag-celebrate ka na ng New Year. Pasalamatan ng Panginoon na, bubuksan ng taon mo sa Panginoon at magliligid ka sa Panginoon. Ang tanong, kaya ba ng nananampalataya ng burahin ng Christmas? Kaya ba? Kaya ba? Amen. I think next year, burahin na natin yung salitang Christmas buhay natin.
Amen po ba? Dahil naniniwala tayo si Kristo ay Logos in the beginning. Totoo na nagkatawang tao siya, pero hindi mahalaga yung kanyang makakatakan. Ang mahalaga sa atin, pumarito siya para iligtas tayo. Hallelujah! Hallelujah! Kapag sinaselebrate natin ng Christmas, ang malakas si Mary. Kasi siya yung nanganak. Hallelujah! Amen? Wala siyang kailangan. Pero dapat isipin natin mabuti, sapat na maniwala tayo that the Logos became man, and He is Jesus, and He saved us. Hallelujah! So, kailangan natin bumalik. Kaya doon sabi ko, si Maria, si Martha, marami naman nalalawan isa. Ang sabi ni Jesus Christ, mas hindi ni Maria, hindi naalisin sa kanya. Church, ano nga hanapin natin ngayon? Set your heart to the Word of God. Because the Word of God will not be out of you. Hindi pwedeng nakawin sa inyo. Yan ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Hallelujah! Mark chapter 4 verse 19. Sabi niya dito, at ang mga magsusumapit na ukol sa sanlibutan, at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga bilang ng ibang mga bagay na nagsisipasok, ang mga nagsisili sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. Kapag maraming na weeds, pag maraming damo, pag maraming mga birds and beasts na tumutubo, kahit nakikinig tayo ng salita ng Diyos, hindi tayo mamumunga. Ano kailangan natin gawin? Remove all the weeds. Set your heart to the Word of God and remove all the weeds in your life. Hallelujah! Tanggalin na po natin ngayon yung tumutuloy sa isipan po natin para hindi tayo lumago. Eh sabi ko, para tayo mag-ibig Christian. No, sabi ng salita na mas na mag-ibig Christian ka, hindi mo kaya isulti yung matitigas na bagay. Gusto mo milk lang. Hallelujah! Kaya ito na yung oras na magbabago natin. Pagpasok ng 2024, Lord, patawarin mo ako kasi nakalimit pa rin ako sa sanlibutan. Makasandilin pa rin ako ngayon. Yung mga kapatid ang mag-video hanggang ngayon, napakadindi, inaano na po yung video ninyo. Kung mag-video kayo ng process of COVID, no? Kahit ang lakas mo ninyo, huwag yung pangalan, huwag ninyo yung pagyabang, yung pinakanta ninyo, makasalimutan. Tapos nasa church kayo. Kaya pinipintasan tayo, mananong pala kayo, ganyan naman siya. Hallelujah. You are looking ano ito, backward. Tinitignan mo, ito, masarap kasi sa sanlibutan. Tandaan natin ito. Masarap sa sanlibutan. Sabihin natin natin, masarap sa sanlibutan. Ay, hindi. Sabihin mo natin, masarap sa sanlibutan. Amen? Pero, mas masarap sa panginoon. Hallelujah! Hindi ba kayo nagsisiyan? Kung may amin ang sanlibutan, may amin din ang lahat sa Panginoon. Tama? Pag umamit ka sa sanlibutan, kung pinapatay mo yung Espiritu. You are killing your spirit. Hallelujah! Pinapatay mo hindi. Hindi mo naiintindihan yun. Pero kapag nasa Panginoon ka, kahit alam mo may pagpapulang tayo, kahit naman kahinaan tayo, once you sing to the Lord, the worship, you are putting power, strength to your spirit. Amen? Amen? Ito na naman tayo Parang nagtatampo na naman tayo na, ito na naman si Pastor. Amen? Kasi sabi kanina, umpisahan kanina sa worship service natin kanina na repent. Amen po ba? Kasi kailangan natin talaga mag-repent kasi nandun pa rin tayo sa nakaraan. Amen po ba? Tandaan natin, now in the church, in the middle. Ang church nasa middle. Nakaraan at hinaharap. Saan po tayo ito? Sa nakaraan o hinaharap? Pag hinaharap, excited ka sa buhay na unang. Amen? Excited ka. Kung yung paputok ng sanlibutan, nakakapagtamoy talaga ng masamang spirito.
Sana nawala na masamang spirito dito. Amen? Pero tandaan ninyo, bigay niyo magpapapunto. Mga nanasin. Tagay pa rin na yung masamang spirito. So, church, please, amen po ba? Get rid of all the weeds in your life. Kayo may alam kung anong weeds na niyo sa inyong buhay. Dumugulong ito sa isipan ninyo, hangganin ninyo. Amen? Kung gusto nyo talaga maglingkod sa kayo, kasi pag naglingkod ka sa kayo, kailangan mo lang sabi. Hindi pwedeng meron kayong dala-dala. Kailangan mo lang sabi. Ephesians chapter 4 verse 14. Upang tayo huwag lang maging bata pa na napapahapay dito doon at dinadala na magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng daya ng mga tao na sa katusuhan ayon sa nila ng pamamagitan. Diba? Christians are baby. Amen. Hinahapay. Amen. Sabi nga, hindi daw namin, maliit lang yan pero ang hirap kontrolin. Tama ba? Hindi lang natin, maliit lang na bahagi ng katawan natin, pero ang hirap kontrolin. Para daw siyang angla ng timon. Para siyang timon ng barko. Ang laki-laki ng barko, pero ang liit lang ng timon. Pero ang sabi doon, ang sabi ni Pablo, ginagawin mo ang dila mo sa pagpupuwi sa Panginoon, pero hindi na ginagawin mo sa pag-alimura sa kapwa. So, ano sabi, ano yung unang-unang dahilan bakit tinatawag ng Diyos ang priest? Bigyang kagalatian ang kanyang pangalan. Give glory to the name of the Lord. Kaya, hindi na tayo dapat nagpapahapay-hapay pa. Kung ikaw ay sa Panginoon, mamili ka. Mag-desisyon ka ngayon. Are you going to the darkness? Or are you going to the light? Ano pinipili po natin? Darkness or light? Darkness or light? If you are choosing light, then walk according to the light. Hallelujah. The most important thing now, church, sa umagang ito, magsisi tayo. Kung nakikita natin sa sarili natin na we are not looking forward, excited to the eternal life, baguhin ang Diyos sa puso natin. Nang pinaka-the best na gusto natin. Di ba sabi na, bago tayo magtapos, sabi ng salita ng Diyos sa Matthew, kapag daw nasuntungan ng isang tao, ang kaharian ng Diyos, ay parang isang tao nakasuntong ng kayamanan. Ano gagawin niya? Uwi siya sa kanyang bahay at ipagbibilin niya lahat ng kanyang hari-harian at bibilihin yung kayamanan na yun. So, ang pinakamahalaga sa lahat, ibig sabihin, kaya niya pinagbili lahat ng kanyang kayamanan sa lupa kasi hindi lang tutubasan yun ng kayamanan sa langit. What is most important for you? The things materially or the things spiritually? You have to choose. Kaya sabi ko, set your heart. Set in your heart. Iset mo na yung puso mo. Saan ba talaga ito babalik? Dito ba ako o dito ba ako? Pero nawa katulad ni Ezra, kahit ano mangyari, he will stay in the Word. He will remain in the Word. And he will remain in the Word of God. Hallelujah. Kung may nagawa na tayo ng Lord, maaaring hindi mo karapat-dapat. Hindi ka nagubigod sa iyong harapan. At ang uli ako nananatili sa kadiliman. Now, it's time for me to walk according to the light. Tayo natin ang ngayon sa oras na ito. And really pray for repentance prayer. Sabi nga kanina, the Lord speaks about the love. Sabi ng Panginoon, love. Amen. Pero kung hindi natin ito magagawa, mananatili tayo sa darkness. But if we choose light, kung gusto natin na magagawa kailangan piliin na namin ang liwanag. Hindi tayo pwede tumayo sa gitna. Kailangan pumili tayo. Kung tayo nasa liwanag. Amin po ba? Pero kung hindi natin pipiliin ang kaliliwan, sabagat tayo ay nasa kaliwanagan na, at tayo may panig ng kaliwanagan, at tayo anak ng liwanag. But still, we have witness. Hindi natin natulungan tayo sa Holy Spirit.
Holy Spirit guide us into the truth. No? Hindi po kailangan manatili ganitong kalagayan ng ating spiritual. In year 2024, we will be a priest like Ezra, and we will say to restore the church. Hallelujah! Amen! We will be used to restore the church. Hallelujah! Pero kailangan natin mag-overcome. You need to overcome, and we need to overcome our own self. We need to overcome our weakness. Mahina tayo. Pero let's ask the Holy Spirit to guide us. Now, let us really repent before the Lord. Ikaw ang nakakaalam ng mga bagay na iyong ginagawa. Ito ba'y ayon sa Panginoon o ayon sa diablo? Ito ba'y ayon sa kadiliman o ayon sa liwanag? But if not, repent it. Kung ano ng mga bagay na nagawa natin, sabi nga dito, ihayag natin ang lahat ng ating kasalanan upang sa pagpasok ng year 2024, we will be really worthy. We will be really worthy as a priest of the Lord. As we shout, oh my soul, overcome! Oh my soul! Overcome! Oh my soul! Overcome! Oh my soul! Overcome! Ang namin Diyos, patuloy kang pinagrapan ng mga sa iyo, Panginoon. Patawag kayo mula sa lahat ng mga nagawa, sa lahat ng mga sinabi, sa lahat ng mga bagay na nagbubuhay. Sa
Pero naniniwala kami, magiging yes na kami to restore the church. Sapagkat kapag na-restore kami sa aming mga sarili, it will begin the revival of our church. And if our church will be revived, the Philippines will be revived. And if the Philippines will be revived, the whole world will be revived. Lord, papasok kami ng 2024 na gusto namin na nais na namin na puso katulad kami kay Ezra, ang inahanap ay ang iyong kautusan. Bigyan ka ng kalulatian, manatili kami sa ilipan, magkaroon kami ng takot, at patuloy ng aming mga buhay dito, Diyos, ay laging may ugnayan sa iyo. Panginoon, mula sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga kabataan ng nanay dito, Panginoon Diyos, dalangin mo namin ang bawat sa amin, papatibayin mo as we welcome 2024, O God. Change our hearts, O God. Change our hearts, O God. Change the way of our lives, O God. Change the way of our faith life, O God. Change the way of our service, O God. Yan ang aming patuloy na dalangin. Kumilos ka ginawa sa mga anak, Panginoon. Kaya po ako ng 2024, tunay na pagsamba ang nangyari namin sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy pagsamba sa pangalan mo ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bigyan mo namin ang nakapasikan na pangalan ng Diyos ko. Hindi ang musiker. Bigyan mo namin ang special offering para sa Panginoon. Altogether, Lord, thank you. Ama namin, sa mga nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang magkanis namin, sundin nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain, kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi inalimo mo kami sa masama, sapagkat iyong ang kaharian, at ang makapangyarihan, at ang makulihan, magpakailanman. Amen. Tonight po, there will be evening worship service at 7 o'clock in the evening. So see you tonight. God bless you.